Sa 2024, 2025 NBA season, ilang manlalaro ng Canada ang lumampas sa 1,000 point mark. Sino-sino ang mga ito, halina't ating alamin. Kung bago ka lang sa channel ko, paki-click subscribe, like and share para laging ka-updated sa mga bagong videos. Maraming salamat po. Si Brooks ay na-draft ng Houston Rockets na may 45th pick noong 2017 NBA draft at pagkatapos ay agad na ipinagpalit sa Memphis Grizzlies. Noong ika-21 ng Hulyo taong 2017, pinirmahan ng Grizzlies si Brooks sa kanyang rookie scale contract. Noong ika-18 ng Oktubre taong 2017, sa pagbubukas ng season ng Grizzlies, umiskor si Brooks ng 19 na puntos, ang pinakamaraming puntos na naitala ng isang manlalarong ipinanganak sa Canada sa isang NBA debut. Sinimulan ni Brooks ang 2019-2020 season bilang panimulang shooting guard ng Grizzlies. Pagkatapos mag-average ng 16.1 puntos bawat laro sa unang kalahati ng season, noong ika-5 ng Pebrero taong 2020, pumirma siya ng 3 taon, $35 milyon na extension sa Grizzlies. Noong ika-28 ng Pebrero taong 2020, umiskor si Brooks ng season high na 32 puntos, kasama ang pagkuha ng 2 rebound, 1 assist at 1 block sa 104 kontra 101 na pagkatalo laban sa Sacramento Kings. Noong ika-8 ng Hulyo taong 2023, ang Brooks ay nakuha ng Houston Rockets bilang bahagi ng isang sign and trade agreement. Noong ika-26 ng Oktubre, ginawa niya ang kanyang debut sa Rockets, umiskor ng 14 na puntos kasama ang 4 na rebound at 2 assist sa isang 116 kontra 86 na pagkatalo sa Orlando Magic. Ang mga istatistika ng karera ni Dillon Brooks sa regular na season ng 2024-2025, nag-average siya ng 14.0 puntos bawat laro. Nag-average din siya ng 3.7 rebounds at 1.7 assists kada laro. Sa 472 regular season games, nag-average siya ng 14.2 points at 3.2 rebounds. Naglaro si Dillon Brooks para sa Grizzlies at Rockets sa kanyang 8 season. Ngayon 2024-2025 season ng NBA nakakuha siya ng 1,053 puntos sa loob ng 75 na laro. Nagdeklara si Andrew Wiggins para sa draft ng NBA noong 2014 noong ika-31 ng Marso taong 2014. Napili siya sa unang kabuuan sa draft ng Cleveland Cavaliers noong ika-26 ng Hunyo taong 2014, naging pangalawang Canadian na napiling numero 1 sa draft, pagkatapos ni Anthony Bennett, na napili sa unang pangkalahatang isang taon bago ang draft ng 2013 NBA, gayon din ng Cleveland. Noong ika-23 ng Agosto, natapos ang trade ng 3 koponan na kinasasangkutan ng Cavaliers, Minnesota Timberwolves at Philadelphia 76ers. Bilang bahagi ng deal, sina Wiggins at Bennett ay ipinagpalit sa Wolves, kasama si Thaddeus Young, noon ay ng Sixers. Tinanggap ng Cavaliers si Kevin Love mula sa Minnesota, habang tinanggap ng Sixers sina Luke Mbah ng Moat at Alexei Shved mula sa Minnesota at 2015 first-round draft pick mula sa Cleveland. Noong ika-11 ng Oktubre taong 2017, pumirma si Wiggins ng 5 taon, $148 milyon na extension ng kontrata sa Timberwolves. Noong ika-22 ng Oktubre, umiskor siya ng 27 puntos at natama ng game-winning, buzzer-beating three-pointer upang iangat ang Timberwolves sa 115 kontra 113th panalo laban sa Oklahoma City Thunder. Noong ika-6 ng Pebrero taong 2020, si Wiggins at 2 draft pick ay ipinagpalit sa Golden State Warriors kapalit nina Jacob Evans, D'Angelo Russell at Omari Spellman. Noong ika-15 ng Oktubre taong 2022, sa Game 4 ng NBA Finals, nag-post si Andrew Wiggins ng 17 point, 16 na rebound, isang playoff career high, double-double sa 107 kontra 97 panalo laban sa Boston Celtics. Sa Game 5, nagtala siya ng 26 na point, 13 rebound double-double sa 107 kontra 94 na panalo. Nakuha ni Wiggins ang kanyang unang NBA championship matapos talunin ng Warriors ang Celtics sa 6 na laro. Tinapos niya ang NBA Finals bilang nangungunang rebounder, blocker at pangalawang pinakamataas na scorer para sa Warriors matapos mag-average ng 18.3 puntos,
8.8 rebounds at 1.5 blocks bawat laro, kasama ang paglalaro ng nakakainis na depensa kay Boston All-NBA forward Jason Tatum. Pumirma si Wiggins ng 4 na taong extension ng kontrata na nagkakahalaga ng $109 milyon sa Warriors. Noong ika-24 ng Marso taong 2024, si Wiggins ang naging unang NBA player na isinilang sa Canada na umabot sa 1,000 career threes na ginawa. Noong ika-6 ng Pebrero taong 2025, na-trade si Wiggins sa Miami Heat sa isang 5-team trade, kasama si Jimmy Butler sa Warriors. Noong ika-23 ng Marso, nagkaroon si Wiggins ng pangalawang pinakamataas na laro ng pagmamarka sa kanyang karera na may 42 puntos sa isang 122 kontra 105 na panalo laban sa Charlotte Hornets. Si Wiggins ay may average na karera na 18.5 puntos bawat laro sa 749 na laro sa NBA bago ang season na ito. Ang kanyang kasalukuyang season average na 17.6 ppg ay bahagyang mas mababa sa kanyang average na karera. 2024-2025 season ng NBA nakakuha siya ng 1,078 puntos sa loob ng 60 na laro. Napili si Bennedict Mathurin bilang ika-6 na overall pick ng Indiana Pacers noong 2022 NBA Draft. Siya ang kauna-unahang manlalaro mula sa Montreal na napili bilang isang lottery pick. Sumali siya sa ika-7 overall pick, si Shaidan Sharp, bilang nag-iisang Canadian na nag-draft sa unang round sa taong yun. Noong ika-19 ng Oktubre, ginawa ni Mathurin ang kanyang regular na season debut mula sa bench, nagtala ng 19 na puntos sa 114 kontra 107 na pagkatalo sa Washington Wizards. Noong ika-31 ng Enero taong 2023, si Mathurin ay pinangalan ng isang 2023 NBA Rising Star kasama ang standout rookie teammate na si Andrew Nembhard. Noong ika-17 ng Pebrero taong 2024, si Mathurin ay hinirang na MVP ng 2024 na NBA Rising Stars Challenge, bilang bahagi ng NBA All-Star Weekend, na nilaro sa Indianapolis sa Gainbridge Fieldhouse. Siya ay kapansin-pansing umiskor ng 22 kabuuang puntos sa Rising Stars Tournament at tumulong na manguna sa Team Jalen sa isang Rising Stars Championship. Noong ika-9 ng Marso, na-diagnose si Mathurin na may punit na labrum sa kanyang kanang balikat, isang pinsala na nangangailangan ng operasyon. Hindi niya nalampasan ang natitirang bahagi ng 2023-2024 season. Sa kabila ng injury ni Mathurin, nakapasok ang Pacers sa Eastern Conference Finals. Noong ika-10 ng Nobyembre taong 2024, naglagay si Mathurin ng career high na 38 puntos na may 7th of 8 3-pointers na ginawa sa 132 kontra 121 panalo laban sa New York Knicks. Siya at si Tyrese Haliburton ay naging pangalawang duo sa bawat iskor ng hindi bababa sa 35 puntos sa isang laro sa kasaysayan ng prangkisa ng Pacers. Ang unang duo ay sina Jalen Rose at Reggie Miller noong 2000 NBA Eastern Conference Semifinals laban sa Philadelphia 76ers. Nag-average siya ng 15.9 points at 4.5 rebounds sa 200 at siyam na regular season games. 2024-2025 season ng NBA nakakuha siya ng 1,153 puntos sa loob ng 72 na laro. Noong ika-20 ng Hunyo taong 2019, ang New York Knicks ay nag-draft kay Barrett na may ikatlong overall pick sa 2019 NBA Draft na may palayaw na Maple Mamba, dahil sa kanyang playstyle na pagkakahawig kay Kobe Bryant. Noong ika-3 ng Hulyo, opisyal na pumirma si Barrett sa Knicks. Noong ika-23 ng Oktubre taong 2019, ginawa ni Barrett ang kanyang debut sa NBA, simula sa 111 kontra 120 na pagkatalo sa San Antonio Spurs na may 21 puntos, 5 rebound, 2 assist at 2 steals. Noong ika-21 ng Desyembre taong 2020, inihayag ng Knicks na ginamit nila ang kanilang ikatlong taon na opsyon sa Barrett. Noong ika-21 ng Enero, umiskor si Barrett ng career high na 28 puntos, kasama ang 5 assist at 2 rebound, sa 119 kontra 104 na panalo laban sa Golden State Warriors. Noong ika-10 ng Enero, laban sa San Antonio Spurs ay umiskor siya ng 31 puntos, at noong ika-12 ng Enero laban sa Dallas Mavericks.
Umiskor si Barrett ng 32 puntos na nagtatakda ng franchise record na naging pinakabatang Knick na nakakuha ng magkakasunod na laro na may hindi bababa sa 30 puntos sa 21 taong gulang lamang. Siya rin ang naging ika-8 NBA player na nakakuha ng 2,000 points, 500 rebounds at 300 assists sa 21 taong gulang, kasama sina Kevin Garnett, Kobe Bryant, Tracy McGrady, LeBron James, Carmelo Anthony, Kevin Durant at Luka Doncic. Noong ika-1 ng Setyembre taong 2022, muling pumirma si Barrett sa Knicks sa isang 4 na taon, $120 million deal. Siya ang unang manlalaro na sumang-ayon sa isang multi-year extension pagkatapos ng isang rookie deal sa Knicks mula noong Charlie Ward noong 1999. Noong ika-30 ng Disyembre taong 2023, ipinagpalit ng Knicks si Barrett, kasama si Immanuel Quickley at isang 2024 na second-round draft pick, sa Toronto Raptors kapalit ni Og Anunoby, Precious Achiuwa at Malachi Flynn, sa kanyang unang laro sa kanyang bayan na Raptors noong ika-1 ng Enero taong 2024, naglagay si Barrett ng 19 na puntos at 9 na rebound sa 50% mula sa field goal sa 124 kontra 121 panalo laban sa Cleveland Cavaliers. Si RJ Barrett ay naglaro ng 6 na season para sa Knicks at Raptors. Nag-average siya ng 18.8 points, 5.6 rebounds at 3.3 assists sa 387 regular season games. 2024-2025 season ng NBA nakakuha siya ng 1,223 puntos sa loob ng 58 na laro. Napili si Sharp na may ika-7 overall pick sa 2022 NBA Draft ng Portland Trail Blazers. Sumali siya sa 6th overall pick, si Benedict Mathurin, bilang nag-iisang Canadian na nag-draft sa unang round sa taong yun. Noong ika-1 ng Hulyo taong 2022, pinirmahan niya ang kanyang rookie scale na kontrata sa Trail Blazers. Noong ika-8 ng Hulyo taong 2022, sa kanyang debut sa NBA Summer League, nagkaroon si Sharp ng pinsala sa balikat pagkatapos ng wala pang 6 na minutong paglalaro. Ang isang MRI kalaunan ay nagsiwalat ng isang maliit na labral na punit sa kanyang kaliwang balikat, at si Sharp ay hindi makapaglaro para sa natitirang bahagi ng Summer League. Noong ika-19 ng Oktubre taong 2022, ginawa niya ang kanyang debut sa NBA, na umiskor ng 12 puntos sa isang 115 kontra 102 panalo laban sa Sacramento Kings. Noong ika-29 ng Marso taong 2023, sa isang pagkatalo laban sa Sacramento Kings, si Sharp ay nagkaroon ng 30 puntos kasama ang 7 rebound at 7 assist, at sinamahan sina LeBron James, Kevin Durant at Luka Doncic bilang ang tanging mga teenager na nakamit ang mga naturang numero sa isang laro. Noong ika-9 ng Pebrero taong 2024, sumailalim si Sharp sa operasyon sa tiyan. Noong ika-9 ng Abril taong 2024, inanunsyo ng koponan na mawawala si Sharp sa natitirang season. Noong ika-30 ng Setyembre taong 2024, na-clear si Sharp para sa training camp pagkatapos sumailalim sa operasyon sa tiyan. Ginawa ni Shaidan Sharp ang kanyang 2024-25 regular season debut noong ika-7 ng Nobyembre taong 2024 laban sa San Antonio Spurs. Hindi naglaro si Shaidan Sharp sa unang 8 laro ng Portland noong 2024-2025 regular season. Ayon sa mga log ng laro, siya ay nakalista bilang hindi nagbihis o hindi naglaro para sa mga laro mula ika-23 ng Oktubre hanggang ika-4 ng Nobyembre taong 2024. Matapos gawin ang kanyang season debut noong ika-7 ng Nobyembre, si Sharp ay magpapatuloy sa paglalaro ng mas regular at may mas maraming minuto sa mga susunod na laro. Sa kalaunan ay lumipat sa panimulang lineup sa kanyang ikatlong laro ng season. Nagmarka ito ng simula ng paglahok ni Sharp sa 2024-25 campaign kasama ang Portland Trail Blazers, kung saan siya ay magiging isang makabuluhang contributor sa buong season. Si Shaidan Sharp ay naglaro ng 3 season para sa Trail Blazers. Nag-average siya ng 14.3 points, 3.9 rebounds at 2.1 assists sa 184 na regular season games. 2024-2025 season ng NBA nakakuha siya ng 1,335 puntos sa loob ng 72 na laro.
Noong ika-23 ng Hunyo taong 2016, si Murray ay pinili ng Denver Nuggets bilang ika-7 overall pick sa 2016 NBA Draft. Noong ika-9 ng Agosto taong 2016, pinirmahan niya ang kanyang rookie scale contract sa Nuggets. Noong ika-13 ng Nobyembre taong 2016, umiskor siya ng career high na 19 na puntos sa isang 112 kontra 105 na pagkatalo sa Portland Trail Blazers. Noong ika-17 ng Pebrero taong 2017, si Murray ay hinirang na MVP ng Rising Stars Challenge matapos mag-post ng game high na 36 na puntos, 14 na field goal, at isang game high na 11 assist sa 150 kontra 139 na tagumpay ng Team World laban sa Team USA. Sa unang araw ng panahon ng libreng ahensya, pinirmahan ni Murray ang isang extension ng kontrata ng 5 taon, $170 milyon na maximum deal sa Nuggets. Noong ika-17 ng Nobyembre taong 2019, nagtala si Murray ng season high na 39 na puntos at 8 assist, kabilang ang 7 3-pointer, sa isang 131 kontra 114 na panalo laban sa Memphis Grizzlies. Noong ika-15 ng Setyembre, sa Game 7 laban sa Los Angeles Clippers, umiskor si Murray ng 40 puntos habang nag-hit ng 6 na 3-pointer, na pinamunuan ng Nuggets sa sunod-sunod na 104 kontra 89 na panalo upang umabante sa Western Conference Final sa unang pagkakataon mula noong 2009. Sa panalo, ang Nuggets ang naging unang koponan sa kasaysayan ng NBA na bumalik mula sa maraming 3-57 deficit sa isang solong 3-57 deficits. Gayunpaman, ang Nuggets ay patuloy na matatalo sa Western Conference Final sa 5 laro laban sa kampyon sa NBA na Los Angeles Lakers, kung saan nagtala si Murray ng 28 puntos, 8 rebounds, at 12 assists sa nag-iisang panalo ng Denver sa Game 3. Noong ika-12 ng Abril, nagdusa si Murray ng ACL sa kanyang kaliwang tuhod sa isang laro laban sa Golden State Warriors. Nang sumunod na araw, inanunsyo ng Nuggets na mawawala si Murray ng walang katapusan. Noong ika-21 ng Abril, si Murray ay sumailalim sa operasyon sa NAP unit na ACL sa kanyang kaliwang tuhod. Noong araw ding yun, inihayag ni Nuggets na siya ay nanatili sa labas ng walang katapusan. Sa Game 5, naglagay si Murray ng 14 na puntos, 8 rebound, at 8 assist sa 94 kontra 89 na panalo laban sa Heat upang tulungang pangunahan ang Nuggets sa kanilang unang NBA championship sa kasaysayan ng franchise. Nag-average din siya ng 21.4 points, 6.2 rebounds, at 10.0 assists kada laro sa finals, kasama sina Magic Johnson, Michael Jordan, at LeBron James bilang ang tanging manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nag-average ng hindi bababa sa 20 puntos at 10 assists kada laro sa isang NBA Final Series. Si Jamal Murray ay nag-average ng 21.4 points, 6.0 assists at 3.9 rebounds sa 67 laro ngayong season. 2024-2025 season ng NBA nakakuha siya ng 1,436 na puntos sa loob ng 67 na laro. Noong ika-21 ng Hunyo taong 2018, si Gilgeous-Alexander ay napiling ika-11 sa pangkalahatan ng Charlotte Hornets sa 2018 NBA Draft, bago ay trade sa Los Angeles Clippers sa parehong araw, para sa pick pagkatapos niya, na nauwi sa Miles Bridges, at 2 susunod na second-round pick. Naglaro siya para sa koponan sa 2018 NBA Summer League, kung saan nag-average siya ng 19 na puntos, 4.8 rebounds, 4 na assist, at 2.3 steals bawat laro. Noong ika-10 ng Hulyo taong 2019, ipinagpalit ng Clippers sina Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, 5 first-round draft pick, at ang karapatang magpalit ng 2 pang first-round pick sa Oklahoma City Thunder para sa NBA All-Star na si Paul George. Noong ika-8 ng Oktubre taong 2019, ginawa ni Gilgeous-Alexander ang kanyang preseason debut kasama ang Oklahoma City Thunder laban sa Dallas Mavericks. Nagtala siya ng 24 na puntos at 4 na rebound sa 119 kontra 104 panalo laban sa Mavericks. Noong ika-3 ng Agosto taong 2021, sina Gilgeous-Alexander at ang Thunder ay sumang-ayon sa 5 taon, $172 milyon na rookie extension.
Noong 2 ng Pebrero taong 2023, si Gilgeous-Alexander ay pinangalanan sa kanyang kauna-unahang NBA All-Star Game bilang reserve guard para sa Western Conference. Tinapos ni Gilgeous-Alexander ang regular season bilang unang Canadian na nanguna sa NBA sa scoring at ang ikatlong international player na nakamit ang tagumpay. Tinapos niya ang season na may pinakamaraming 20-point games, 75, 30-point games, 49, 40-point games, 13, at 50-point games, 4. Ang kanyang sunod-sunod na 72 na sunod-sunod na laro na umiskor ng hindi bababa sa 20 puntos ang naging pinakamahabang sunod-sunod na streak sa kasaysayan ng NBA, na nalampasan ang dating record ni Michael Jordan. Ito rin ang ikatlong sunod na season ni Gilgeous-Alexander na may average na hindi bababa sa 30 puntos, na sumali sa isang listahan na inookupahan ni na Michael Jordan, Wilt Chamberlain, Oscar Robertson, Kareem Abdul-Jabbar, James Harden at Bob McAdoo. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe upang manatiling updated para sa mga bagong content natin. Maraming salamat sa panunood.